Kabanata 3381 hanggang Kabanata 3370. Kabanata 3381. Maliwanag sa mga tulad ni Kang Tianzan ang puntong ito. Siyempre, hindi isang madaling gawain na makarating sa mga bituin at kalawakan ng sansinukob na ito sa pamamagitan ng palasyo. Nalampasan sila ng punong general at ni Yu Honghuang. Di nagtagal, matapos makarating ang unang general ng Diyos at si Yu Honghuang sa mga bituin at kalawakan ng sansinukob na ito, hindi pa rin nagtagal, dumating naman dito ang isa pang hari ng mga dayuhan na lahi. Dumating, isa sa siyam na dakilang pangkat, ang lahi ng masamang espiritu, ang hari ng masamang espiritu. Nakita ito, tumingin ang unang emperador kay Yehan. Bago pa ito, sunod-sunod ng pinatay ni Yehan ang tatlong hari ng mga dayuhan na lahi. Hindi na kailangang sabihin pa, atake rin si Yehan sa susunod. Mga bituin at kalawakan ng sansinukob, mukhang hindi na malayo ang aking hari ng masamang espiritu sa pintuan ng daigdig. Tumingin ang hari ng masamang espiritu sa madilim na sansinukob na walang makitang hangganan, at naging labis na galit ang kanyang aura, dahil ang pintuan ng daigdig ay naruroon sa sansinukob. Hindi nga talaga malayo sa pintuan, dahil dito ka naman pupunta sa huli. Dahan daw ang tumayo si Yehan, diretso ang tingin sa hari ng masamang espiritu gamit ang matitigas niyang mga mata, namumukadkad ang intensyon na pumatay. Mga inapo ng mga Diyos at demonyo, mula nang malaman ninyo ito, buksan ninyo ang pintuan doon, at maaaring payagan kitang mabuhay ng aking hari. Tiningnan ng ibabaw ng hari ng masamang espiritu si Yehan. Sa kanyang mga mata, si Yehan, ang mga inapo ng mga Diyos at demonyo, ay mga langgam, madali niya itong mapipiga at mamatay, ngunit hindi inakala ng hari ng masamang espiritu na ang Yehan ngayon ay hindi na maihahambing sa Yehan noong ilang araw na ang nakalipas. Nakita ito, hindi gumalaw ang iba, at binigyan ng nakikiramay na tingin ng unang emperador ang hari ng masamang espiritu. Payagan akong mabuhay. Mapangasar na ngumiti si Yehan, gayunpaman, wala akong intensyon na hayaan kang makalaya. Ang nakakatakot na kapangyarihan ay nagagalaw sa sinaunang plataporma ng bato na ito, at ang katawan ni Yehan ay tulong na binuga tulad ng isang kanyan. Ang bilis ay mas mabilis pa kaysa sa sinag ng liwanag, na nagpaiyak at nagulat sa walang pakialam na hari ng masamang espiritu. Pagkatapos, mariing inilabas ang kamao ni Yehan, at pinagsama niya ang kanyang pisikal na katawan at sinaunang katawan ng batas upang doblehin ang lakas. Nag-aalala si Yehan na hindi makakahanap ng target para ibuhos ang kapangyarihang ito, at ang hari ng masamang espiritu ngayon ay perpekto. Ubos. Ang nakapalibot na mga bituin at kalawakan ng sansinukob ay nagkagulo. Sa ilalim ng nakakatakot na suntok ni Yehan, agad na pinatay ang makapangyarihang hari ng masamang espiritu, at ang kanyang katawan ay pumutok dahil sa pagbomba. Ang eksenang ito ay lubos din na nakaapekto sa unang emperador at sa iba pa. Pagkatapos ng hari ng tatlong mata, hari ng kadiliman, at hari ng hindi namamatay, ang hari ng masamang espiritu ng siyam na dakilang pangkat ay pinaslang din ni Yehan. Apat na hari mula sa siyam na dakilang pangkat ang sunod-sunod na pinatay ni Yehan sa ilalim ng mga bituin at kalawakan ng sansinukob na ito. Matapos pagsamahin ang katawan ng batas ng sumpa sa kanyang sarili, doblehin ang lakas ng pisikal na katawan ni Yehan. Kanina lamang, pinatay niya ng isang iglap ang hari ng masamang espiritu gamit lamang ang lakas ng kanyang pisikal na katawan. Ang eksenang iyon ay nagulat din sa lahat maliban sa unang emperador. Bago ito, nasaksihan ng unang emperador si Yehan na pumatay sa hari ng tatlong mata, hari ng kadiliman, at hari ng hindi namamatay. Para kay Yehan na pumatay muli ng hari ng masamang espiritu, hindi na siya kagulat-gulat tulad ng dati. Alam ng unang emperador na sa kasalukuyang lakas sa pakikipaglaban ni Yehan, tiyak na hindi mahirap na pumatay ng mga hari ng siyam na dakilang pangkat. Gayunpaman, bagaman alam ni Kang Tianzan at ng iba na pumatay sila ng tatlong hari sunod-sunod bago sila makarating dito, hindi naman nila ito nakita ng kanilang mga mata. Ang kanilang nakita ngayon ay nagulat sa kanilang mga puso, at mahirap itong mapakalma sa mahabang panahon. Pinapatay ng isang iglap ang hari ng hindi namamatay, maaari pa bang maging mas labis ang lalaking ito? Puno ng sorpresa ang magandang mukha ni Kang Tianzo, ang hari ng siyam na dakilang pangkat, isang nilalang na hindi nila kayang talunin, ay madaling pinapatay ng isang iglap ni Yehan ngayon, gaano kalaki ang agwat sa pagitan ng mga taong ito at ni Yehan. Talagang labis. Kumikislap ang mga mata ng higanteng demonyo. Lalong lumalakas si Yehan, ngunit naramdaman niya ang isang malaking banta. Sa hinaharap, makakaya niya bang alisin ang bantang ito sa isang diretso na pagtatalo? Gayunpaman, hindi iniisip ni Yehan ngayon ang iniisip ni Kang Tianzan at ng iba. Ang labanan kung saan pinatay niya ng isang iglap ang hari ng masamang espiritu ay nagpakita sa kanya ng lakas ng kanyang pisikal na katawan.
Sa kasalukuyang lakas ng kanyang pisikal na katawan, walang alinlangan na maaari niyang pumatay ng malakas na tao mula sa larangan ng Tibetan Emperor na darating pa. Susunod, may 5 hari ng mga dayuhan na lahi na naghihintay pa rin para alisin niya. Pagkatapos, tahimik na naghintay muli si Yehan, nakaupo nang nakatali ang mga paa sa sinaunang plataporma ng bato para suriin ang sitwasyon pagkatapos isama ang katawan ng batas ng sumpa sa kanyang sarili. Ngayong nakamit na niya ang katawan ng sumpa, naramdaman ni Yehan na ang batas ng sumpa na kanyang kinokontrol ay maaaring takpan ang buong mundo sa isang pag-iisip lamang. Mula ng pagsamahin ang katawan ng sumpa, may mas malakas at sinaunang kapangyarihan ng sumpa na kumakalat sa bawat selula ni Yehan, bago pa ito idagdag, nakamit niya ang mana ng emperador ng langit ng sumpa, at nakamit ang 10 nangungunang sumpa sa sinaunang sining ng pakikipaglaban. Hanggat matagumpay na sanayin ni Yehan ang 10 nangungunang sumpang ito, tiyak na magiging trump card ni Yehan ang aspeto ng mga sumpa. Tumingin kay Yehan na tumahimik na naman, ang ilang hindi pangkaraniwang tao na naroroon ay may kanya-kanyang iniisip sa kanilang mga isipan. Lahat sila ay kinakailangang aminin na ang kahusayan ni Yehan ay nagdulot sa kanila ng malalim na pakiramdam ng kawalan ng lakas sa kanilang mga puso. Nakamit na nila ang sinaunang katawan ng batas, may pagkakataon silang maging mga Diyos sa hinaharap, ngunit kung ikukumpara sa binatang iyon, naramdaman pa rin nilang hindi pa sila sapat. Alisin na ngayon si Yehan. Hindi na kailangang sabihin pa na kailangan pa rin si Yehan para buksan ang templo ng tadhana, at kahit si Yu Honghuang, na nakatayo hindi kalayuan kay Yehan na nakahawak ng malaking espada sa kanyang likuran at nakalahating sarado ang mga mata, ay hindi maaaring talunin ng isang iglap. Sa kasalukuyang lakas ni Yehan, sino sa buong lungsod ng tadhana ang makakapapatay sa kanya? Hindi ko alam kung ano ang makukuha natin sa pagpasok sa templo sa ilalim ng mga bituin at kalawakan ng sansinukob. Tumingin si Kang Tianzhou sa madilim na mga bituin at kalawakan ng sansinukob sa harap, at puno ng pag-asa ang kanyang magagandang mata. Doon, magiging kanilang huling pag-asa. Sa napakahabang at walang katapusang paghihintay na iyon, dumating din ang huling hindi pangkaraniwang tao mula sa kontinente ng mga Diyos at demonyo sa mga bituin at kalawakan ng sansinukob na ito, ang prinsipe. At bago pa siya, dumating na sina Wang Yuhonghuang at ang unang general ng mga demonyo. Nagpangit ng mukha ito sa ekspresyon ni Prinsipe Baxia. Mabilis kayong tumakbo. Nanginginig ang mga kalamnan sa mukha ni Prinsipe Baxia, at medyo hindi masaya niyang sinabi. Iyon ay dahil napakabagal ng bilis ng iyong Baxia. Walang pakialam na sumagot si Kang Tianzang. Walang sino man ang interesado sa pagdating ni Baxia. Hindi pa rin binuksan ni Yehan ang kanyang mga mata para tingnan si Prinsipe Baxia. Ngayon ang pinakamalaking interes ng lahat ay ang templo ng tadhana. Naramdaman na siya ay tahasang binabaliwala, lalong hindi naging masaya si Prinsipe Baxia. Ngayon ay parang hindi na pinapansin ng mga tulad ni Yehan siyang prinsipe ng mga halimaw, na parang hindi na siya karapat-dapat na makipagkatapat sa mga tulad nila. Kabanata 3382. Gayunpaman, bagaman labis na hindi masaya si Prinsipe Baxia, kailangan na lamang niyang tiisin ito ngayon. Ngayon, ang pinakamahalagang bagay para sa kanya ay kunin ang sinaunang katawan ng batas. Siyempre, hindi may iwasang maging makasarili rin si Prinsipe Baxia para sa ibang sinaunang katawan ng batas. Sa huli, kailangan na lamang niyang maranasan ang parehong kapalaran tulad ni Yehan. Ang lahat ay napangisi nang makita ang mapang-api na prinsipe na ibinalik ng sinaunang katawan ng batas. Bastos, alam ninyo na pala. Sobrang galit si Prinsipe Baxia dahil sinasadya raw silang pinapanood ni Yehan at ng iba na ipahiya siya. Napangisi si Kang Tianzang, masyadong makasarili, ano naman ang kinalaman namin doon. Naririnig ito, ang mukha ni Prinsipe Baxia ay kasing pangit ng kung uminom siya ng tae ng aso, at sinulyapan niya ang lahat gamit ang madilim niyang mga mata. Purong surong. Bigla na lamang, sa likuran ni Prinsipe Baxia, mga alon ng matitinding pag-ilaw ng puwang ang paparating sa paligid. Matapos maramdaman ang kilos na ito, biglang binuksan ni Yehan ang kanyang saradong mga mata, at tumingin siya sa likuran ni Prinsipe Baxia na parang kidlat. Tumingin din sina Kang Tianzhou at ang iba, at sa susunod na sandali, pinaikli nila ang kanilang mga mata para tingnan ang 3 hari ng mga dayuhan na lahi na lumitaw ngayon sa mga bituin at kalawakan ng sansinukob na ito. Sa sandaling ito, sabay na lumitaw dito ang Hades, hari ng banal na balahibo, at hari ng Shire ng lahi ng Shire. Nakita na sabay na lumitaw ang 3 taong ito, dahan-daang tumayo si Yehan, at namumukadkad ang intensyon na pumatay sa kanyang kalmadong mukha. Naramdaman ito, tiningnan ng 3 hari ng 3 dayuhang lahi ang posisyon ni Yehan, at nakita silang tumitingin si hari ng banal na balahibo kay Yehan at nagsabi.
Hindi ko inakala na maraming inapo ng mga Diyos at demonyo ang dumating, binata, tandaan mo at ang aking siyam na dakilang panganay na mga pangkat ay may kasunduan, ang lugar na ito ay ang pinakamalalim na bahagi ng mga bituin at kalawakan ng sansinukob, at ang pintuan ng hangganan ay matatagpuan sa pinakamalalim na bahagi nito, ngayon na ang oras para tuparin mo ang iyong pangako at buksan ang templo. Naririnig ito, mapangasar na ngumiti si Yehan, mukhang napakasigaw ninyo. Bakit? Ayaw mong hindi tuparin ang iyong pangako. Sa nakakatakot na figure ni Pluto, isang makapangyarihang nakakapighati na aura ang dumating kay Yehan. Hindi naman, bubuksan ko ang templo, ngunit, tumingin si Yehan sa tatlong hari ng mga dayuhan na lahi, hindi ito para sa inyong siyam na dakilang pangkat. Binata, ikaw ay naghuhukay ng sarili mong libingan. Makatas ang mukha ni Hari ng Shire, parang isang Shire ng impyerno, at nakakatakot ang intensyon na pumatay sa kanyang katawan. Mapangasar na ngumiti si Yehan at nagsabi, ang mga bituin at kalawakan ng sansinukob na ito ay talagang magandang libingan, ngunit pinili ko ito para sa inyo, sa inyo. Naririnig ang mga salita ni Yehan, lahat ng tatlong hari ng iba't ibang lahi ay may hindi mapigil na marahas na aura na lumalabas. Gayunpaman, nang handa ng atakehin ng tatlong hari ng tatlong dayuhang lahi si Yehan, may isang tao namang lumitaw sa kanilang likuran, at nang makita ang taong ito, ang intensyon na pumatay ni Yehan ay mas nakakatakot pa kaysa sa tatlong hari ng mga dayuhan na lahi. Sa likuran ng tatlong galit na hari ng iba't ibang lahi, lumitaw ang isang figure, na nagdulot ng walang katapusang pagtaas ng intensyon na pumatay ni Yehan, at ang intensyong iyon ay nagpababa ng temperatura sa nakapalibot na sansinukob. Li Jiuya. Makatas ang mukha ni Yehan, at ang dating kalaban na ito ay sa wakas ay muling lumitaw sa kanyang harapan. Noong una, sa daigdig ng Inchik, ang eksena sa bundok ng Kilien ay palaging nakabaon sa puso ni Yehan na parang isang tinak. Maaari lamang mapakalma si Yehan kapag ganap na niyang pinaslang ang kalaban na pumatay sa kanyang ama. Protos na si Li Kunlun. Tumingin din ang ilang hindi pangkaraniwang figure kay Li Jiuya na lumitaw sa sandaling ito. Bagaman mababa ang profile ng Protoss na si Li Kunlun sa mga henyo sa listahan ng mga Diyos at demonyo, hindi mahina ang kanyang pangalan. Bukod pa rito, ang mga hidwaan at sama ng loob sa pagitan ng kabilang panig at ni Yehan, bagaman hindi gaanong malinaw sa mga taong naroroon, alam nilang hindi ito karaniwang puot, kung hindi man ay hindi magiging ganito kabuhay si Yehan tuwing nakikita niyang lumalabas si Li Kunlun. Matagal na tayong hindi nagkita. Tahimik na tumingin si Li Jiuya kay Yehan. Makikita niya si Yehan kapag pumasok siya sa libingan ng 10 sinaunang emperador. Hindi niya ito inakala. Sa huli, may 10 pasukan sa libingan ng 10 sinaunang emperador, at noong una, walang sino man ang nakakaalam na ang huling destinasyon ay parehong lugar. Talagang matagal na. Malungkot ang mukha ni Yehan, Li Jiuya, sinabi ko na patatawarin kita kahit sa dulo ng mundo, pinapalayas kita minsan sa lupain ng mga Diyos at demonyo, at binigyan din kita ng pagkakataong mabuhay sa ikatlong lugar. Nabuhay ka ng matagal, ngayon na ang oras para ipadala kita sa impyerno sa ikatlong pagkakataon. Ngayong araw, tapusin na natin ang lahat ng hidwaan at sama ng loob dito sa mga bituin at kalawakan ng sansinukob. Sinabi ito, malamig at matalim ang ekspresyon ni Li Jiuya. Hindi siya sigurado kung makakaya niyang makipagkompetensya kay Yehan. Ngayong nakamit na niya ang sinaunang mana, ayaw niyang mamatay sa kamay ni Yehan. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, parang wala na siyang ibang paraan para maiwasan ang laban kay Yehan. Nakita ang eksenang ito, kumunat ang noo ng Emperador Jian na numero 1 ni Li Jiuya. Gustong patayin ni Yehan si Li Kunlun, ngunit kahit siya, ang numero 1 miyembro ng Protoss, ay binabaliwala. Hindi man lang siya tinanong ng opinyon. Pinapayagan ba nilang patayin ni Yehan si Li Kunlun ng ganito? Gayunpaman, sa oras na ito, labis na galit ang tatlong hari ng tatlong dayuhang lahi. Ang mga langgam na parang mga tauhan sa kanilang harap ito ng araw na ang nakalilipas ay hindi lamang nangakong papatayin sila dito, kundi ganap din nilang binabaliwala ang kanilang pag-iral. Mga Diyos at demonyo, ang anumang hidwaan sa inyo ay inyong sariling gawain. Binibigyan kayo ng aking hari ng pagkakataong buksan ng templo, o mamatay. Nakakatakot ang aura kay hari ng Shire. Ang hininga ni na Pluto at Pluto ay lalong nakakatakot. Pagkatapos ng ilang araw, si Yehan, na unti-unting naging mapang-api, ay naglakas loob na saktan sila, na hindi na nila kayang tiisin. Kung hindi pa sila umabot sa puntong ito, at kailangan pa ring buksan ni Yehan ang templo ng tadhana, baka na nilang binaril at pinatay si Yehan.
Naririnig ang mga salita ni Hari ng Shere, isang malamig na intensyon na pumatay ang kumislap sa makatas na mukha ni Yehan, bubuksan ko ang templo, ngunit kayong tatlong matandang bastos ang huling mamamatay, ngunit bago iyon, pinapayagan ko kayong mabuhay ng kalahating oras pa, patayin siya, pagkatapos ay patayin ko kayong tatlo. Kabanata 3383. Nang marinig ng tatlong hari ng mga dayuhan na lahi ang mga salita, muntik na silang sumabog at hindi na napigilan sa isang iglap. Nakita ang malaking katawan ni Pluto na lumundag pasulong, parang isang sinaunang higanti, na mariing hinampas ng kamao na mas malaki pa kaysa sa ulo ni Yehan ang kanyang katawan, na nagdulot ng kaguluhan sa sansinukob, kinaiinisan kita, kung hindi kita putatiin ngayong araw, sisirain ko ang lahat ng buto sa iyong katawan. Nakita ito, may kislap na lumitaw sa mga mata ni Li Jiuya, at lumapit siya at nagsabi, tatlong kaibigan mula sa ibang lahi, dahil ang taong ito ay nakakainis sa atin, bakit hindi tayong magsama-sama para alisin siya? Ano ka naman? May karapatan ka bang magsalita dito? Madiin si Hari ng Shere. Sa kanyang mga mata, si Li Jiuya ay mas mababa pa sa karapatan na makipag-usap sa kanila kumpara kay Yehan na isang langgam. Tungkol sa pagpatay kay Yehan, sapat na ang isa sa kanilang tatlong hari ng mga dayuhan na lahi para labanan, bakit pa kailangang sumama sa isang hindi kapansin-pansing tauhan? Naririnig ito, dahan-daang umatras si Li Jiuya. Basta lang na may kabit si Yehan ng tatlong hari ng mga dayuhan na lahi, darating na ang kanyang pagkakataon. Sa kanyang puso, kahit sino sa pagitan ng tatlong hari ng mga dayuhan na lahi at ni Yehan ang mabuhay o mamatay, mabuti naman para sa kanya. Dahil kayong tatlong matandang bastos ay sabik na pumunta sa impyerno, hayaan na lang akong ipadala kayo para makita ang ibang apat na hari ng mga dayuhan na lahi. Malamig ang mukha ni Yehan, habang hila-hila kang bumababa ang malaking kamao ni Pluto, hindi gumalaw si Yehan sa kanyang pwesto, at mariing sinipa ang Demon Fist, na bumangga sa nakakatakot na kamao na biglang bumababa. Ubos. Ang lakas ng pag-alog ay parang isang bagzo ng hangin na kumakalat sa paligid. Sa sandaling iyon, parang isang kotse ang bumangga sa isang malaking truck. Si Yehan, na nakatayo sa harap ni Hades na kasing laki ng sanggol, hindi lamang hindi gumalaw at hindi nasugatan kundi pinalabas pa niyang pumutok ang malaking kamao ni Pluto ng paunti-unti, na nagdulot ng paglipad ng usok ng dugo. Ubos-ubos-ubos. Unti-unting umatras ang katawan ni Pluto, ang malaking lakas ng pagbangga ay nagdulot ng pagsabog ng kanyang buong kanang kamay, at ang matinding sakit ay muntik nang mapahamak siya sa pag-alog. Nakita ito, nagulat ang mga ekspresyon ni Hari ng Shere at Hari ng Shenggayo. Paano naman naging napakatakot ng mga maliit na tauhan noong ilang araw pa lamang? Nagulat din si Prinsipe Overlord at si Li Jiuya, na hindi nakita si Yehan na pinaslang ang hari ng mga dayuhan na lahi. Napakatakot talaga ng lakas ni Yehan ngayon. Hiniling mong mamatay ka. Nakalimutan kong sabihin sa inyo na bago pa kayo, pinatay ko na ang hari ng tatlong mata, hari ng kadiliman, hari ng hindi namamatay, at hari ng masamang espiritu. Ngayon na ang pagkakataon ninyong mamatay. Bigla na lamang, sinuntok ni Yehan si Pluto na malubhang nasugatan na, at nagharap ng mag-isa sa tatlong hari ng mga dayuhan na lahi, hindi man lang bahagya na napaatras si Yehan. Hindi maganda, sama-sama nating patayin siya, ang lakas ng inapo ng mga Diyos at demonyong ito ay higit ng lumampas sa atin. Napakaseryoso ng mga nagulat na mata ng dalawang hari ng Shenggayo. Isang suntok pa lang ni Yehan ay malubhang nasugatan na si Pluto. Ang malaking pagbabagong ito ay hindi na nila kayang tretuhin ang kasalukuyang Yehan bilang pareho ng Yehan noong 7 taon na ang nakalipas. Hindi na sila umaasa na magpapatawad ang kabilang panig. Sa kasalukuyang sitwasyon, alinman sa ikaw o ako ang mamatay. Sa isang iglap, sabay na lumapit ang tatlong hari ng iba't ibang lahi para patayin si Yehan. Ang nakakatakot na lakas ni Pluto, ang bilis ni Hari ng Banal na Balahibo at ang pagbomba ng banal na liwanag, at ang pinakamarahas na hari ng Shere, na may hawak na pulang kutsilyong pampatay na mahabang 2 metro, ay hinampas pababa gamit ang kutsilyo, na may dalang nakapagbabagong buhay na masamang espiritu, parang isang Shere ng impyerno. Malamig ang mga mata ni Yehan, at ang kamaong sumabog na ay biglang tumagos sa nakakatakot na banal na liwanag na bumalot sa kanya, ngunit sa ilalim ng pagbubuklod ng banal na liwanag, naramdaman ni Yehan na parang tinatanggal ang kanyang sariling lakas. Ipag-alat, nanginginig ang katawan ni Yehan, at walang katapusang lakas ang kumalat sa paligid niya, na nagpagalit sa banal na liwanag na bumalot sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang nakakatakot na kutsilyo ni Hari ng Shere ay hila-hila kang bumababa na patungo sa balikat ni Yehan. Healing. Ang espada ng Azure ay hila-hila kang tumama sa balikat ni Yehan, at ang lakas ng suntok na iyon ay biglang napaatras siya ng 2 hakbang.
Sa sandaling iyon, naramdaman lang ni Yehan na muntik nang maputol ang kanyang collarbone ng kutsilyo ni Hari ng Sharia. Tungkol sa pisikal na katawan, palaging ipinagmamalaki ni Yehan ito, at matapos pagsamahin ang katawan ng sumpa, doblehin pa ulit ang pisikal na katawan ni Yehan. Kung gusto mong sakta ng katawan ni Yehan, mahirap gawin iyon ng mga karaniwang sandata ng sinaunang emperador. Ngunit kahit na hindi nakuha ng tibak ni Hari ng Shere ang kanyang hindi karaniwang katawan, ang kakilakilabot na sakit ay nagpabago ng bahagya sa mukha ni Yehan. Ngunit sa sandaling iyon, si Hari ng Shere at Hari ng Shenggeyo ang pinakanagulat. Sa harap ng kanilang mga pag-atake, walang nangyari sa inapon ng mga Diyos at demonyo. Nakita ito, hinailan ni Yu Honghuang, na nanunood ng labanan sa likuran, ang malaking espada sa kanyang likuran. Naglaban ng mag-isa si Yehan sa tatlong hari. Bagaman hindi pa siya nalulugi sa ngayon, dahil sama-sama ang tatlong hari, mahirap tiyakin na hindi mapapahamak si Yehan sa huli. Okay lang, ang tatlong matandang ito ay talagang mas malakas kaysa sa apat na dating kalaban, ngunit mas mabuti pa ito. Inilipat ni Yehan ang kanyang pamamanhid na balikat. Sa tatlong hari sa kanyang harapan, si Hari ng Shere ang pinakakatakot. Ang pagsasama ng tatlong hari ay may karapatan ng labanan si Yehan. Gayunpaman, ang pagsasama ng tatlong hari ay karapat-dapat ng tretuhin ng tunay na antas ni Yehan. Ang ganitong labanan ay nagpapasigla pa kay Yehan. Sinabi ito, hawak ni Yu Honghuang ang malaking espada at handang lumaban. Basta lang na matalo si Yehan, aatake na siya. Kahit na hindi niya mapatay ang hari ng mga dayuhan na lahi, sapat na para maikabit ang isa sa kanila. Hindi lang hindi karaniwan ang taong ito, kundi baliw pa. Sabi ng higanteng demonyo na nakapikit ng mga mata. Gayunpaman, matapos makita ang kakaibahan ni Yehan, hindi na nagpaplano pang magtagal si Li Jiuya. Matapos makamit ang sinaunang mana, ang kanyang layunin ay kunin ang sinaunang katawan ng batas at layuan si Yehan. Sa kanyang kasalukuyang lakas na makipagharap kay Yehan, iisa lang ang kahihinatnan na kamatayan. Ngayong nakamit na niya ang sinaunang mana, sa hinaharap, maaaring hindi na mas mababa si Li Jiuya kay Yehan. Tungkol sa templo ng tadhana, hindi na nangangarap pa si Li Jiuya. Kung mananatili siya at maghihintay na buksan ni Yehan ang templo ng tadhana, hinahamon niya lang ang kamatayan. Kabanata 3384. Halika ulit. Sa isang iglap, lumitaw ang espada ng mga pagsubok sa kamay ni Yehan, at nang manginig ang kanyang palad, libu-libong liwanag ng espada ang sumabog mula sa kanyang katawan, parang gustong tusukin ang madilim na mga bituin at kalawakan ng sansinukob. Mga inapon ng mga Diyos at demonyo, kinikilala ng aking hari na mas malakas ka nga ngayon kaysa noong ilang araw pa lamang, ngunit hindi tiyak kung sino ang mananalo sa laban sa aming tatlo, kaya ipinapayo ng aking hari na tuparin mo ang iyong pangako at buksan ang templo. Paano kung wala na kaming anumang ugnayan sa isa't isa ngayon? Sabi ni Hari Shenggeyo na medyo seryoso ang mukha, at matapos maramdaman mismo ang lakas ni Yehan, napagtanto nila na ang binatang nasa kanilang harapan ay hindi na ang tauhang maari nilang saktan noong ilang araw pa lamang. Kapag parehong nasugatan ang magkabilang panig, hindi ito ang gusto ng tatlong hari ng mga dayuhan na lahi. Siyempre, hindi ito dahil natatakot ang tatlong hari ng mga dayuhan na lahi kay Yehan. Kapag talagang pinatay si Yehan, o kung parehong nasugatan ang dalawa, walang mabubuting maidudulot ito sa kanila. Ang pinakamabuting paraan ngayon ay ihinto ang digmaan. Tungkol sa pagpatay kay Yehan, hindi naman walang ganitong isipan ang tatlong dakilang hari ng mga dayuhan na lahi, ngunit kailangan nilang maghintay na dumating ang ibang hari ng mga dayuhan na lahi bago sila makasigurado. Matanda, iisa lang ang wakas ngayong araw, iyon ay, ikaw ang mamatay at ako ay mabubuhay. Hampas. Matapos sabihin ang mga salita, nakita ang katawan ni Yehan na biglang gumalaw, parang isang sinag ng liwanag na lumitaw sa mga bituin at kalawakan ng sansinukob, at pagkatapos, ang espada ng mga pagsubok sa kanyang kamay ay biglang hinampas patungo sa tatlong hari ng mga dayuhan na lahi. Ang mga bituin at kalawakan ng sansinukob ay hinati ng isang nakakatakot na marka ng espada, parang isang espada na inilibing ang mga bundok at ilog. Mga sumpak na inapon ng mga Diyos at demonyo. Pasiga na sumigaw si Pluto. Sa ibabaw ng kanyang malakas na katawan, sumabog ang nakapagbabagong buhay na lakas. Gamit ang kanyang katawan bilang sandata, hinampas niya si Yehan na parang isang burol. Pluto. Nagulat sina Hari Shengyu at Hari Shere. Gayunpaman, nang tumama ang nakakatakot na katawan ni Pluto kay Yehan, madaling tinusok ng espada ng mga pagsubok ang kanyang katawan. Mamatay ka!
Isang espada ang tumusok sa katawan ni Pluto, nagsalita si Yehan ng mga salitang mahiwaga, ang batas ng mga sumpa ay bumalot sa mga bituin at kalawakan ng sansinukob, at walang katapusang mga sumpa ang bumagsak sa katawan ni Pluto, na agad na nawasak ang kanyang sigla ng buhay, at ang kanyang malaking katawan ay naging mga tuyong bangkay. Pluto. Napangit ang mga mukha ni na Hari Shengeyo at Hari Shire hanggang sa sukdulan, binata, sa mga bituin at kalawakan ng sansinukob na ito, alinman sa ikaw o ako ang mamatay. Ngayon mo lang napagtanto, ngunit sa kasamaang palad, kayong mga dayuhan ang huling mamamatay. Nakita na sabay na umatake sina Hari ng Banal na Balahibo at Hari ng Shire, hindi nagbago ang ekspresyon ni Yehan, at muli niyang hinampas ng espada. Parang lahat ng buhay sa mga bituin at kalawakan ay natupok. Banal na liwanag, alisin. Hawak ni Hari ng Banal na Balahibo ang isang gintong sedula, at ang isang banal na liwanag na nagbibigay liwanag sa buong sansinukob at mga bituin ay napakamingaw na maaaring alisin ang anumang lakas sa mundo. 7 pamamaraan ng pagpatay ng Ozere. Ang kutsilyong pampatay sa kamay ni Hari ng Shire ay sunod-sunod na hinampas, 7 beses itong diretso kay Yehan. Siliuhan ng mundo. Isang palad ang ibinagsak ni Yehan mula sa mga bituin at kalawakan ng sansinukob, ang nakakatakot na bakas ng palad ay may walang katapusang lakas na pumipigil, na agad na durog ang pamamaraan ng banal na liwanag ni Hari ng Banal na Balahibo, ang liwanag na nagbibigay liwanag sa buong sansinukob at mga bituin ay biglang nawala, at direktang lumitaw si Hari ng Banal na Balahibo sa ilalim ng pagkakabuhos ng bakas ng palad. Kung alam ko lang na mangyayari ito ngayon, dapat kong pinatay ka noong araw na iyon. Punong-puno ng pagsisisi si Hari ng Banal na Balahibo, ngunit sa susunod na sandali ay direktang pinatay siya ng palad ni Yehan sa mismong lugar, at ang nakapagbabagong buhay na tunog ng pagsabog ay kumalat sa buong sansinukob at mga bituin. Gayunpaman, ang 7 pagpatay ng Ozere ni Hari ng Shire ay mas makapangyarihan kaysa sa banal na liwanag ni Hari Yo. Bagaman lahat ng 7 mapula-pula na liwanag ng Taybak ay nabasag, nasugatan lamang si Hari ng Shire. Sa sandaling ito, nang makita na binomba at pinatay si Hari ng Banal na Balahibo ni Yehan sa kanyang harapan, natakot si Hari ng Shire. Sunod-sunod ng pinatay ni Yehan ang 2 hari ng iba't ibang lahi sa kanyang harapan. Tumakas. May ganitong pag-iisip sa isip, direktang tumalon si Hari ng Shire patungo sa kalaliman ng mga bituin at kalawakan ng sansinukob. Hari ng Shire, isa ka sa marangal na 9 na dakilang pangkat, ngunit minsan ay tumatakas ng walang laban, ngunit baka wala ka ng pagkakataong makatakas ngayon. Gamitin ang mga bituin at kalawakan ng sansinukob na ito bilang iyong libingan, dapat kang maluwag. Hakbang lang ni Yehan, at parang isang multo siyang lumitaw sa mga bituin at kalawakan ng sansinukob sa likuran ng tumatakbong Hari ng Shire, tumigil ang oras. Sa isang iglap parang tumigil ang pagdaan ng oras sa buong sansinukob at mga bituin, at direktang nagyelo si Hari ng Shire sa mga bituin at kalawakan ng sansinukob, parang may nagpindot ng pindutan ng pagpos. Walang ekspresyon si Yehan, at ang espada ng mga pagsubok ay bumagsak mula sa mga bituin at kalawakan ng sansinukob patungo kay Hari ng Shire, na agad na pinatay siya sa malawak at walang katapusang mga bituin at kalawakan ng sansinukob na ito. Mula noon, ang 3 hari ng mga dayuhan na lahi na sama-samang lumaban ay pinatay pa rin. Kabanata 3385. Si Hari ng Banal na Balahibo, Hari ng Shire, at Pluto, ang 3 hari ng iba't ibang lahi na sama-samang lumaban ay muli ng pinaslang ni Yehan. Ang ganitong kamanghamanghang record, baka mula nang umiral ang lungsod ng tadhana, walang sino man ang nagkaroon ng ganitong hindi karaniwang record. Alam natin na hanggang ngayon, si Yehan ay nag-iisa ng pumatay ng 7 hari mula sa 9 na dakilang pangkat, mula sa Hari ng 3 mata, Hari ng Kadiliman, Hari ng Hindi Namamatay, Hari ng Masamang Espiritu, hanggang sa kasalukuyang Hari ng Banal na Balahibo, Hari ng Shire, at Pluto. Ang mga hari ng 7 dakilang pangkat ay lahat na pinatay. At bilang mga saksi ng mga tagumpay na ito, ang lahat sa sinaunang plataporma ng bato ay nagulat sa kanilang mga puso ngayon. Isang tao lamang ang sunod-sunod na pumatay ng 7 hari sa mga bituin at kalawakan ng sansinukob na ito. Hindi na maipararating ng mga salita ang kakaibahan ng binatang iyon ngayon. Natatakot ba sila? Ngayon, walang sino man dito na hindi natatakot sa lakas ni Yehan, at ang takot na ito ay naging pagkabalisa pa nga. Gusto nilang lampasan ang hindi karaniwang binatang nasa kanilang harapan, ngunit ito na ngayong isang pangarap na hindi na maabot. Bumalik si Yehan mula sa mga bituin at kalawakan ng sansinukob, at ngayon ay muli niyang pinapatay ang 3 hari, ngunit hindi pa rin niya isinasara ang kanyang espada, dahil may isang buhay pa ring naghihintay para bawiin niya. Pagkatapos, nang bumalik si Yehan, natuklasan niyang nawala na si Li Jiuye sa sinaunang plataporma ng bato sa mga bituin at kalawakan ngayon.
Hindi niya alam kung kailan nawala ang kabilang panig. Saan siya pumunta? Nasaan si Li Jiuye? Puno ng intensyon na pumatay ang mga mata ni Yehan, at ang unang emperador at ang iba ay naramdaman ng napakalaking presyon mula sa makapal na kalituhan. Lumingon ang lahat at tumingin, ngunit wala na si Li Kunlun dito ngayon. Kanina lamang ay naglaban ng mag-isa si Yehan sa 3 hari, lahat ay napatingin sa kanya, at hindi nila napansin kung kailan nawala si Li Jiuye. Mabilis tumakas ang taong iyon, ngunit dapat ay nasa mga bituin at kalawakan ng sansinukob pa rin siya. Sabi ni Yu Honghuang, siya rin ay napatingin sa digmaan kanina, kaya hindi niya napansin si Li Jiuye. Naririnig ito, may madilim na kislap na lumitaw sa mga mata ni Yehan, tumakas na naman ang sumpak na iyon. Ngayong araw ay ang pinakamagandang pagkakataon para patayin si Li Jiuye, kahit napigilan siya ng unang emperador, gagawin niya pa rin ito, ngunit matapos niyang patayin ang 3 hari, nawala na ang kabilang panig. Agad na lumawak ng walang katapusan ang kanyang pangitain sa mga bituin at kalawakan ng sansinukob na ito. Kung talagang nagtago si Li Jiuye sa ilalim ng mga bituin at kalawakan ng sansinukob na ito, kahit na mahirap, papatayin pa rin siya ni Yehan. Gayunpaman, nakapagpapangit ng mukha kay Yehan na sa mga bituin at kalawakan ng sansinukob na ito, ang kanyang pangitain ay maaari lamang lumawak hanggang sa 1,000,000 milya, at hindi na niya maipagpatuloy ang pagsusuri. Sa sakop na iyon, hindi man lang bahagya na natagpuan si Li Jiuye. Sa kasalukuyang lakas mo, kung gusto mong pumatay ng tao, bakit ka magmamadali ng isang saglit? Lumapit si Kang Tianzang at nagsabi, 7 hari ka nang pumatay mula sa 9 na dakilang pangkat, at 2 na lang ang natitira. Kahit na mapapatay mo pa sila, ano naman ang Li Kunlun? Sa kasalukuyan, mahalaga na buksan ang templo ng tadhana. Mahinahon din namang nagsabi ang unang emperador. Ngayon, lahat dito ay naghihintay pa rin na buksan ni Yehan ang templo ng tadhana. Para sa lugar na iyon, walang sino man ang hindi nangangarap. Ito ay isang lugar na maaaring baguhin ang tadhana ng isang tao. Para sa akin, mas mahalaga na patayin siya kaysa sa anumang bagay. Lumingon si Yehan sa unang emperador gamit ang matalim na mga mata, ang taong gusto kong patayin ay hindi dapat mabuhay. Tungkol sa mga Diyos, mas mabuting huwag silang makialam. Naririnig ito, kumunat ang noo ng unang emperador, ngunit hindi siya nagsalita pa ng marami, sino ang makakapagsabi ng tiyak kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ngayon ay nakamit din ni Li Jiuye ang sinaunang mana mula sa libingan ng 10 sinaunang emperador, kaya maaaring hindi naman masyadong mahina ang kanyang kinabukasan kumpara kay Yehan. Hehe, may pagbabayaran ng sama ng loob. May sama ng loob si kapatid na Ye at si Li Kunlun dahil sa pagpatay sa ama niya. Natural lamang napatayin siya. Ngunit ngayon ay tumakas na si Li Kunlun, kung gusto ni kapatid na Ye na pumatay ng tao, baka kailangan na lamang niyang ibuhos ang sama ng loob na ito sa huling 2 hari ng mga dayuhan na lahi. Nakangiting sabi ni Wang Chuyi, ang higanti ng lahi ng mga demonyo. Gayunpaman, kung ikaw ay magsasalita tungkol sa isang tao, darating siya agad. Sa sinaunang plataporma ng bato, dumating muli ang marahas na pag-ilaw ng puwang, at pagkatapos ay sabay na lumitaw sina hari ng Buddha at hari ng hindi namamatay, at ang kanilang pagdating ay nakakuha ng pansin ng lahat. Dumating na sila. Pikit mata si Wang Chuyi habang dahan-daang umatras. 7 hari na ang sunod-sunod na pinatay ni Yehan, kaya natural na ipinagkatiwala sa kanya ang natitirang 2. Umatras din ang unang emperador at ang iba. Ang mga hari ng Siyam na matataas na pangkat ay hindi na makakapagdulot ng banta kay Yehan. Kung si Yehan ang kikilos, wala na silang magagawa dito. Mabuti pa, matalim na tumingin si Yehan sa bulwagan ng banal na hari ng lahi ng banal na balahibo, at sunod-sunod na umatake sina hari ng Buddha at hari ng hindi namamatay kay Yehan. Narito na ang bulwagan ng banal na hari ng lahi ng banal na balahibo. Bakit? Binata? Gusto mong gumawa ng gawain. Matalim ang mga mata ni hari ng Buddha, at lahat sila ay naramdaman ang intensyon na pumatay mula sa katawan ni Yehan. Tama ka talaga, totoo naman, gusto kong patayin kayong 2. Mapangasar na ngumiti si Yehan habang lumalapit, diretso ang kanyang pagsasalita. Naririnig ito, parang narinig na ang pinakakatawa-tawang biro sa mundo sina hari ng Buddha at hari ng hindi namamatay. Parang matutusok ng mga mata ni hari ng hindi namamatay ang katawan ni Yehan, mga langgam, ikaw ba ang gagawa nito? Oo, ako nga. Totoo naman, 7 hari na ang sunod-sunod kong pinatay mula sa 9 na dakilang pangkat, at 2 na lang ang kailangan para makumplito. Lumapit pa ulit ng isang hakbang si Yehan. Naririnig ito, nagulat sina hari ng Buddha at hari ng hindi namamatay, at may pagdududa silang tumingin sa mapangahas na langgam na nasa kanilang harapan. Maaari bang pumatay ng 7 hari sunod-sunod ang langgam na ito? Bakit, hindi ka naniniwala?
Mapangasar na ngumiti si Yehan, at agad na sumabog ang kanyang mga paa, na tumilapon patungo kay Hari ng Buda na parang isang kanyan. Kabanata 3386. Oras na para matapos na. Malalim na huminga si Kang Tianzo, kapag lahat ng hari ng siyam na dakilang pangkat ay mapatay na, dapat nang buksan ni Yehan ang templo ng tadhana. Sa isang iglap parang liwanag at kidlat, napakabilis ng bilis ni Yehan sa mga mata ni na Hari ng Buda at Hari ng hindi namamatay. Hindi nila inakala na ang inapo ng mga Diyos at demonyo na nasa kanilang harapan ay kayang maging ganitong bilis. Hindi nakakagulat na mapang-api kang magsalita. May kakayahan ka nga talaga, ngunit magbabayad ka ng mataas na halaga para sa pagiging mapang-api mo. Nagulat si Hari ng Buda sa bilis ni Yehan, ngunit hindi pa rin niya ito sineseryoso. Isang tore ng bakal na nabago ng lakas ang lumitaw sa harap ni Yehan. Nakita na niya na ang lakas ng toreng ito noong siya ay nasa bulwagan ng banal na hari ng lahi ng banal na balahibo, ngunit mariin pa rin siyang sumuntok, parang nagpapaiyak ng langit at lupa. Lahat ng lakas ay hila-hila kang ibinuhos sa toreng bakal. Ubos. Nanginginig ang nakapalibot na mga bituin at kalawakan ng sansinukob, at ang toreng bakal na nabago ng lakas ay agad na natalo, na naging mga piraso ng lakas na lumilipad sa lahat ng direksyon. Sa ilalim ng epekto ng nakakatakot na lakas na iyon, agad na umatras ng isang hakbang si Hari ng Buda, na nagpamukha ng matigas sa kanya, at walang katapusang intensyon na pumatay ang sumabog mula sa kanya. Gayunpaman, nang makita ito, bahagya namang kumaibot ang mga puso ng unang emperador at ng iba. Noong harapin ng mga naunang hari ng mga dayuhan si Yehan, namatay o nasugatan sila, ngunit si Hari ng Buda ay umatras lamang ng isang hakbang nang harapin ang suntok ni Yehan. Naniniwala ka na ba ngayon? Patuloy na tumingin si Yehan kay Hari ng Buda. Sa sandaling ito, napangit ang mga mukha ng dalawang hari ng iba't ibang lahi. Naniniwala ka na ba ngayon? Malamig ang mukha ni Yehan habang tumitingin kina Hari ng Buda at Hari ng hindi namamatay. Sa siyam na hari ng matataas na lahi, marahil ang dalawang hari ng mga dayuhan na ito ang pinakamalakas, sunod na sina Hari ng Shere, Hari ng Shenggeyo, at iba pa. Gayunpaman, kahit na mas malakas sina Hari ng Buda at Hari ng hindi namamatay kaysa sa pitong naunang hari ng mga dayuhan, may kumpiyansa pa rin si Yehan na patayin sila. Mga sumpak na bata mula sa mga Diyos at demonyo, talaga bang pinatay mo ang pitong hari? Napakasama ng mukha ni Hari ng Buda. Matapos niya harapin si Yehan kanina, naramdaman niya talaga ang pagkakaiba ng binatang nasa harapan niya kumpara noong ilang araw pa lamang. Kung ikukumpara sa 7 araw na nakalipas, mabilis na umangat ang lakas ng kabilang panig, iba na talaga ang kalagayan nito ngayon. Parang hindi pa rin kayo naniniwala. Kung ganoon, kailangan kong ipadala kayong dalawa sa impyerno para tanungin ninyo sila mismo. Mapangasar na ngumiti si Yehan, at muling itinaas ang kanyang kanang paa sa sinaunang plataporma ng bato, at muli siyang tumilapon parang kanyan patungo sa posisyon ni Hari ng Buda. Ang langgam na ito ay mas malakas kaysa noong 7 araw na nakalipas. Sa kasalukuyang lakas niya, talagang posibleng sa kanya namatay ang 7 hari. Mga sumpak na mga Diyos at demonyo, sama-sama nating patayin siya. Mamatay siya sa mga bituin at kalawakan ng sansinukob na ito. Puno ng malakas na hininga ng kamatayan ang katawan ni Hari ng hindi namamatay. Nang tumilapon si Yehan patungo kay Hari ng Buda, nagulat ang dalawang natitirang hari ng mga dayuhan, at ang kanilang galit ay naging walang katapusang lakas na dumating kay Yehan. Urong. Sa isang iglap, isang toring bakal na may taas na daang talampakan ang nakatayo-patayo sa mga bituin at kalawakan ng sansinukob na ito. Ang toring bakal ngayon ay mas nakakatakot pa kaysa dati. Ang lakas na pumipigil ay parang kayang pigilan ang anumang nilalang sa mga bituin at kalawakan ng sansinukob sa ilalim ng toreng ito. Ang marka ng hindi namamatay ni Hari ng hindi namamatay ay kasing laki rin ng isang burol. Nang sabay silang umatake, ang nakakatakot na lakas ay nanginginig ang langit at lupa, at agad na nanginginig ang mga bituin at kalawakan ng sansinukob. Ang walang katapusang pakiramdam ng lakas ay dumating kay Yehan, na naging dahilan para maramdaman ng unang emperador at ng iba sa kanyang likuran ang presyon at umatras sila ng sunod-sunod. Ang dalawang taong ito ay mas malakas kaysa sa ibang mga dayuhan na lahi na nauna. Hindi natin alam kung hanggang saan nila mapipilit si Yehan kapag sila ay sama-sama. Makinang ang mga mata ng unang emperador at ng iba. Ang pagharap ngayon ay walang alinlangan na mas mapang-api kaysa dati. Siyempre, sa pananaw ng unang emperador at ng iba, kahit na mas malakas sina Hari ng Buda at Hari ng hindi namamatay kaysa sa 7 naunang hari ng mga dayuhan, hindi pa rin sila makakapag-iwas sa kamatayan sa huli.
Kahit na hindi kayang patayin ni Yehan ng mag-isa sina hari ng Buddha at hari ng hindi namamatay, mayroon pa silang iba, kapag sabay na umatake ang mga batang malalakas mula sa kontinente ng mga Diyos at demonyo kasama si Yehan, tanging kamatayan lang ang hihintayin ni na hari ng Buddha at hari ng hindi namamatay. Bukod pa rito, kapag napilitan silang ilabas ang mga lihim na kagamitan ni Yehan, marahil ay kayang patayin ng kabilang panig ng mag-isa ang dalawa pa. Burhin. Malakas na sumigaw si Yehan, at mariing inilabas ang braso ng mga Diyos at demonyo, ang lakas ng mga sinaunang Diyos at demonyo ay nagsama-sama, na bumuo ng isang malaking larawan ng mga sinaunang Diyos at demonyo na matapang na nakatayo sa mga bituin at kalawakan ng sansinukob na ito. Pagkatapos, nang mariing sumuntok si Yehan, ang larawan ng mga Diyos at demonyo na parang mga sinaunang higanti ay sumuntok din pababa. Ugong. Sa isang iglap, nagkagulo ang mga bituin at kalawakan ng sansinukob sa paligid, ang toring bakal na may taas na daang talampakan ay nangangamba ng mabuwag, at ang marka ng hindi namamatay na parang burol ay bahagya namang nanginginig. Sa ilalim ng pagbanggaan, mga alon ng lakas na nakakatakot ang kumalat sa paligid, na nagpilit sa mga nanunood ng labanan tulad ng unang emperador na umatras muli. Ang ganitong pagharap ay walang pagkakaiba sa labanan ng banal na emperador. Gayunpaman, bagaman walang katulad ang lakas ng braso ng mga demonyo ni Yehan, at halos natalo na ng braso ng mga demonyo ang lakas na nabuo ng dalawang hari ng iba't ibang lahi na sama-sama, ngunit sa ilalim ng epekto ng lakas na iyon, napilitan din si Yehan na umatras ng 10 metro. Mga inapo ng mga Diyos at demonyo, mapangahas kang saktan kami kahit na ikaw ay isang langgam, ang mga bituin at kalawakan ng sansinukob na ito ay magiging libingan mo ngayong araw. Nang makita na napilitang umatras si Yehan, walang katapusang lakas ng pagpatay ang sumabog sa malamig na mga mata ni na hari ng Buddha at hari ng hindi namamatay. Sunod-sunod ng pinatay ni Yehan ang 7 hari, at ngayon ay gustong din niya silang patayin. Ang pagharap ngayon ay mas malakas kaysa sa sinumang labanan nila, kaya natural na ayaw nilang patuloy na mabuhay si Yehan. Sa lakas na taglay niya ngayon, marahil kapag binigyan siya ng panahon, talagang magkakaroon siya ng kakayahang patayin sila. Ganito ba? Kabanata 3387. Mapangasar na ngumiti si Yehan, at ang kanyang malamig na mukha ay puno ng walang katapusang pagiging mapang-api. Ang kasalukuyang kanyang lakas ay nasa tuktok lamang sa normal na estado. Sa estado na ito, hindi sila makakapapatay kay Yehan kahit na magsama-sama sina hari ng Buddha at hari ng hindi namamatay. Gayunpaman, kapag binuhatin ni Yehan ang siyam na pagbabago ng pagparusa sa mga Diyos, at doblehin ang kanyang lakas sa pakikipaglaban, hindi na makakaligtas pa sina hari ng Buddha at hari ng hindi namamatay. Mamatay ka! Sa isang iglap, muli nang sumugod sina hari ng Buddha at hari ng hindi namamatay kay Yehan habang hawak ang toring bakal at ang marka ng hindi namamatay. Sa ilalim ng kanilang nakakatakot na lakas, ang kawalan ng laman ng sansinukob ay nabasag at naging mga nakakatakot na bitek na makikita ng mata. Gayunpaman, nang ang nakakatakot na mga pag-atake ni na hari ng Buddha at hari ng hindi namamatay ay muntik nang pilitin si Yehan pababa, isang labis na marahas na lakas ang lumabas mula sa katawan ni Yehan, na nagdulot ng pagkabigla sa mga puso ni na hari ng Buddha at hari ng hindi namamatay na umaatake sa kanya. Hindi, gumamit ng lihim na pamamaraan ang inapo ng mga Diyos at demonyo na ito para dagdagan ang lakas sa pakikipaglaban. Oras na para matapos na. Ang pagdoble ng lakas sa pakikipaglaban ay na-activate, at walang katapusang marahas na lakas ang dumaloy sa mga ugat ng buong katawan ni Yehan. Agad na itinaas muli ni Yehan ang kanyang braso ng mga Diyos at demonyo, at sumuntok siya. Ang antas ng lakas na iyon ay direktang lumikha ng isang itim na butas sa kawalan ng laman ng sansinukob, at ang kamao ni Yehan ay tumilapon mula sa butas na iyon, na may dalang lakas na makakapagwasak ng mundo, at sa isang lakas na umaabot hanggang sa malalayong lugar, ay agad na binasag at nahulog ang toring bakal na may taas na daang talampakan at ang parang burol na marka ng hindi namamatay. Pash! Ang nakakagulat at malakas na pagbanggaan ay parang kulog na tumunog sa tainga ng lahat. Sa sandaling iyon, nagbuga ng dugo at tumilapon pabalik sina hari ng Buddha at hari ng hindi namamatay. Puno ng takot ang kanilang mga mata, hindi nila kayang makasabay sa mga galaw ng kabilang panig. Noong tayo ay nasa bulwagan ng banal na hari noong araw na iyon, kayong dalawa ay umatake sa akin. Ngayong araw, ibabalik ko ito sa inyo. Hakbang lang ni Yehan, at parang teleportasyon siya namang lumitaw sa harap ni na hari ng Buddha at hari ng hindi namamatay na umaatres. Pagkatapos, mariing ibinagsak ni Yehan ang kanyang palad, at ang nakakatakot na bakas ng palad ay bumalot kay hari ng Buddha. Ubos. Sa lakas ng isang palad, ang katawan ni hari ng Buddha ay agad na naging pagkakagisa-gisa ng karne, at direktang sumabog ang kanyang katawan sa mga bituin at kalawakan ng sansinukob, na nagdulot ng malungkot na kamatayan.
Nakita ito, natakot si hari ng hindi namamatay, at ang makapal na hininga ng kamatayan ay dumating sa kanya, na naging dahilan para maramdaman niya ang takot sa kamatayan sa unang pagkakataon sa loob ng 10,000 taon. Pumunta ka sa impyerno. Isang palad lamang ay pinatay na niya si hari ng Buddha. Inilipat ni Yehan ang kanyang palad bilang kamao, at ang braso ng mga Diyos at demonyo ay direktang tumama sa dibdib ni hari ng hindi namamatay na parang isang kamaong may kulog. Sa sandaling iyon, malinaw na narinig ng lahat ang tunog ng mga butong nababasag sa buong katawan ni hari ng hindi namamatay. Pagkatapos, kasunod ni hari ng Buddha, pinaslang din si hari ng hindi namamatay ni Yehan. Mula noon, lahat ng hari ng Siyam na dakilang pangkat ay pinalipol na ni Yehan ng mag-isa. Sa pagkamatay ni na hari ng Buddha at hari ng hindi namamatay sa kamay ni Yehan, siya na ang nag-iisang pumatay ng lahat ng hari ng Siyam na dakilang pangkat. Sa ganitong napakagandang record, siya lamang ang mayroon nito sa mga henyong pumasok sa lungsod ng tadhana mula sa kontinente ng mga Diyos at demonyo. Ang Siyam na hari ng mga dayuhan na lahi ay pinalipol ng taong ito ng mag-isa. Pikit mata si Wang Chuyi habang mahigpit na nakakayakap ng mga kamao. Hindi nakaraniwan si Yehan sa kanyang normal na estado, at nang ipakita niya ang kanyang martial arts ng pagkakatulad ng sarili, matapos doblehin ang kanyang lakas sa pakikipaglaban, ang kanyang kakaibahan ay umangat pa hanggang sa ikatakot ng lahat na naruroon. Sunod-sunod niyang pinatay ang Siyam na hari ng mga dayuhan na lahi. Ngayon ay dapat nang buksan ng taong ito ang templo ng tadhana. Malalim na huminga si Kang Tianzo. Ngayon ay pinalipol na ang lahat ng Siyam na hari ng mga dayuhan na lahi, ito na ang sandaling hinihintay ng lahat. Sa mga bituin at kalawakan ng sansinukob, matapos niyang patayin sina hari ng Buddha at hari ng hindi namamatay, dahan-daang bumalik si Yehan at lumapag sa sinaunang plataporma ng bato. Tumingin siya sa huling dalawang sinaunang katawan ng batas gamit ang kanyang matitigas na mga mata. Sa kasalukuyan, 8 sa 10 sinaunang katawan ng batas ang naubos na, ang 5 hindi pangkaraniwang figura, ang unang general ng Diyos, si Yu Honghuang, at si Li Jiuya ay may-ari ng isa-isa. Sino namang makakakuha ng natitirang dalawa? Gayunpaman, hindi na ito ang iniisip ni Yehan. Matapos niyang patayin ang Siyam na hari sunod-sunod, ang dapat niyang isipin ngayon ay ang templo ng tadhana. Gayunpaman, sa mga Siyam na hari, talagang nakakatakot sina hari ng Buddha at hari ng hindi namamatay. Kailangan pa niyang doblehin ang kanyang lakas sa pakikipaglaban para tuluyang mapatay sila. Dahan-dahan, ang mga mata ng lahat ay tumingin kay Yehan. Sa ganitong pagtingin, naglakad si Yehan patungo sa gilid ng sinaunang plataporma ng bato. Wala namang ilalim ang nakikita sa kanyang paanan, naroon ang malawak at walang katapusang mga bituin at kalawakan ng sansinukob. At sa kalaliman ng mga bituin at kalawakan ng sansinukob, ang pag-usbong ng banal na liwanag ng tadhana ay laging umaakit sa 12 singsing ng buhay sa noo ng lahat na naruroon. Ang templo ng tadhana ay matatagpuan sa mga bituin at kalawakan ng sansinukob na ito. Kapag ito ay nabuksan na, tayo, bawat isa ay depende sa sariling kakayahan. Lumingon si Yehan at sinulyapan ang lahat. Alam niyang lubos na kapag pumasok sila sa templo ng tadhana, walang sino man ang magpapatawad para sa mga bagay na naruroon doon. Ang parang nagkakaisang pangkat ay lihim na may masamang balak. Siyempre naman, sa lahat ng bagay, ang mga may lakas ang mabubuhay. Gayunpaman, kahit na sinabi ito, alam ng lahat na kung talagang depende sa lakas, walang sino man dito ang makakapagkompetensya kay Yehan. Ang katapusan ng kanyang hindi karaniwang lakas sa pakikipaglaban, ang mga hari ng Siyam na matataas na pangkat, ay ang pinakamahusay na halimbawa. Agad na pinamunuan ni Yehan ang lahat na umalis sa sinaunang plataporma ng bato at naglakad patungo sa kalaliman ng mga bituin at kalawakan ng sansinukob. Sumunod sila sa direksyong naramdaman ng 12 singsing ng buhay, at hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang malawak na lugar. Dito, ang banal na liwanag ng tadhana ay parang tahimik na ibabaw ng tubig sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang mga sinaunang sinag ng tadhana ay namumukadkad sa mga bituin at kalawakan ng sansinukob na ito, parang isang napakalaking ilog ng tadhana na tumatawid sa mga bituin. Ang lahat na nakatayo sa harap ng mahabang ilog ng tadhana na ito ay parang nakatayo sa harap ng isang ilog ng langit. Ang pagkabigla sa kanilang mga puso ay mahirap mapakalma. At nang makarating sila dito, lalong tumibok ng malakas ang 12 singsing ng buhay sa noo ng lahat, parang isang makulay na buong buwan na unti-unting nagniningning sa kanilang mga noo. Ito na ang templo ng tadhana. Nagulat ang lahat. Noon pa man, sa kanilang isipan, ang templo ng tadhana ay dapat na isang sinaunang templo. Ngunit ang mahabang ilog ng tadhana na nasa kanilang harap ay talagang nabasag ang kanilang mga orihinal na pag-iisip, ang mahabang ilog ng tadhana ay ang templo ng tadhana.
Sa ilalim ng liwanag ng sinaunang banal na liwanag ng tadhana, parang maaaring makita ng mga tao ang nakaraan at kasalukuyan, at makita ang daan ng pagbabalik tanaw. Kabanata 3388. Oo, ito na ang templo ng tadhana. Matapos pumasok sa mga bituin at kalawakan ng sansinukob na ito, natuklasan ni Yehan ang banal na liwanag ng tadhana, at naramdaman din niya ang tawag mula sa 12 singsing ng buhay. Ang tadhana ng buong sansinukob ay tila nakasalalay dito. Makulipit ang mga mata ng higanteng demonyo habang nagsabi, ang templo ng tadhana ay talagang isang ilog ng tadhana. Ganito pala ito. Tila kailangan nating pumasok para makita ito ng malapitan. Agad na tumingin muli ang mga mata ng lahat kay Yehan, paano sila makakapasok sa ilog ng tadhana na ito. Tanging si Yehan lamang ang makakapagbukas ng templong ito. Nakita ito, malalim na huminga si Yehan at pumasok sa mahabang ilog ng tadhana. Nais din niyang pumasok sa templo ng tadhana na ito para tingnan ng malapitan. Bagaman sinasabi ng hindi alam na ang pagbubukas ng templo ay katumbas ng pagbubukas ng pintuan patungo sa mundo, hindi na makakapag-alala pa si Yehan ng ganito karami, kailangan na niyang buksan ang templo ng tadhana. Hampas. Sa isang iglap, tinawag ni Yehan ang marka ng Diyos sa pagitan ng kanyang mga kilay. Pagkatapos, habang tinatawag ni Yehan ang marka ng Diyos, ang ilog ng tadhana sa kanyang paanan ay biglang naramdaman ang hindi mapakali na sinaunang pag-ilaw, na naging dahilan para ang banal na liwanag ng tadhana dito ay parang mga alon na biglang kumakalat mula sa tahimik na tubig sa ilalim ng liwanag ng buwan. Agad na sumabog ang isang maliwanag na puting liwanag mula sa pagitan ng mga kilay ni Yehan. Ang maliwanag na liwanag na ito ay parang kidlat na sumabog mula sa tadhana na ito. Sa susunod na sandali, habang dumadaan ang liwanag, ang ilog ng tadhana ay nahati sa ilalim ng pagtingin ng lahat. Ang tanawing iyon ay parang isang malawak na karagatan na hinati sa gitna ng isang espada. Ang buong ilog ng tadhana ay naging dalawang bahagi, at sa gitna ay mayroong isang sinaunang banal na liwanag ng tadhana, at mga daang tila naglalakbay sa pagitan ng oras at puwang mula pa noong unang panahon, ang sinaunang banal na lakas ay kumakalat. Nabukas na, nagulat ang mga puso ng lahat. Pagkatapos, sa sandaling iyon, may pagkakaunawaan sina unang emperador at ang iba, naging mga sinag ng liwanag sila at sabay na dumagsa patungo sa daan kung saan nahati ang mahabang ilog ng tadhana. Sa isang iglap, nawala sila sa kumakalat na sinaunang banal na liwanag. Isang grupo ng mga sakam na tao. Mapangasar na ngumiti si Yehan at pagkatapos ay pumasok din siya roon. Habang pumasok si Yehan sa daang binukas sa mahabang ilog ng tadhana, sa kalaliman nito, natakip ng sinaunang banal na liwanag, biglang naramdaman ni Yehan ang isang pamilyar at nakakatakot na banal na lakas. Ang banal na lakas na ito ay pag-aari ng Diyos ng tadhana, at ang sinaunang banal na liwanag na iyon ay ang lakas na iniwan niya. Ang paglabas ng banal na lakas na ito ay nagdulot kay Yehan na maramdaman ang isang hininga ng pagwawasak mula sa buong sansinukob, parang gustong durugin siya bilang isang mga salakay sa mahabang ilog ng tadhana na ito. Gayunpaman, nang maramdaman ni Yehan na papalapit na ang krisis, ang 12 singsing ng buhay sa kanyang mga kilay ay bumalot sa kanya na parang isang makulay na buong buwan. Sa ilalim ng proteksyon ng 12 singsing ng buhay, ang nakakatakot na banal na lakas na iyon ay unti-unting nawala mula sa kanyang pagdama. Kaya ito pala ang tungkulin ng 12 singsing ng buhay. Isang kislap ng pagkaunawa ang dumaan sa isip ni Yehan. Agad na, sa ilalim ng pagbubuklod ng sinaunang banal na liwanag, dumating si Yehan sa gitna ng mga bituin at kalawakan ng sansinukob. Sa sandaling ito, ang unang emperador at ang iba pang nauna nang pumasok dito ay dumating din dito. Ang lahat ay tumingin paitaas, sa kanilang itaas ay isang napakalaking kalawakan ng mga bituin na tumatawid sa sansinukob at napakakahanga-hangang tanawin. Kanina pa lamang ay mula sa kalawakan ng mga bituin na iyon sila dumating sa mga bituin at kalawakan ng sansinukob na ito. Ang mga bituin at kalawakan ng sansinukob ay talagang isang lugar na puno ng mahika. Ang napakalaking kalawakan ng mga bituin ay nasa itaas ng lahat, parang isang kahangahangang tanawin na nakakatakot sa isip ng mga tao. Agad na tumingin ang mga mata ng lahat patungo sa mga bituin at kalawakan ng sansinukob sa lahat ng direksyon. Sa mga bituin at kalawakan ng sansinukob na ito, isang lalong nakakagulat na tanawin ang lumitaw sa paningin ng lahat. Sa mga bituin at kalawakan ng sansinukob na nasa harap ng lahat, 4 na unang templo ang nakatayo sa mga bituin at kalawakan ng sansinukob na ito, na matatagpuan sa 4 na direksyon. Sa pagitan ng mga templo, may isang serye ng nakakatakot na banal na lakas na magkakaugnay. Kahit na hindi makikita ng mga mata ng lahat ang bahid ng nakakatakot na banal na lakas na iyon, nararamdaman nila ang pagkakaroon ng sinaunang banal na lakas na ito. At sa gitna ng 4 na sinaunang templo, mayroong isang napakalaking at sinaunang kumpas.
Ang kumpas ay kasing laki ng isang maliit na korteng pang-basketball, na nakatayo-patayo sa gitna ng apat na sinaunang templo. Sa ilalim ng kumpas na ito, isang hindi pangkaraniwang demonyo na nakapriso sa loob ng daan-daang milyong taon ang pinipigilan. Ang templo ng tadhana. Nang makita ang apat na sinaunang templo, agad na naging sakam ang mga mata ng lahat, at ang masamang kasakiman ay sumabog sa lahat tulad ng ugat ng kasamaan, kahit na si Yehan ay hindi mapigilan ang masamang iniisip sa kanyang puso sa sandaling ito. Ha 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 ha. Sa loob ng 10,000 taon, sa wakas ay lumitaw na ang templong ito na hindi pa nakikita mula pa noong unang panahon. Ang templo ng tadhana ay akin. Ang mga tawa ng kasakiman ay kumalat mula sa bibig ni Prinsipe Baxier sa buong mga bituin at kalawakan ng sansinukob. Pagkatapos, naging isang galit na hangin ang kabilang panig at tumilapon patungo sa isa sa mga sinaunang templo. Talagang isang tanga na nangangarap ng imposible. Sa isang iglap, sumunod ng mahigpit si Yu Hongwang kay Prinsipe Baxia na parang isang uod na nakabit sa paa, at ang nakakatakot na malaking espada ay agad na kumalat sa mga bituin at kalawakan ng sansinukob para patayin si Prinsipe Baxia. Bastos, Yu Hongwang, mapangahas ka. Walang bagay sa mundong ito na hindi ko gagawin, Yu Hongwang. Ang templo ng tadhana ay para sa mga may kakayahan. Kasabay nito, si unang emperador, Wang Chuyi, Kang Tianzan, ang unang general, at si Yehan ay tumilapon din patungo sa apat na sinaunang templo sa mga bituin at kalawakan ng sansinukob. Ang mga templo ay nasa kanilang harap, isang lugar na maaaring baguhin ang kanilang tadhana. Sino namang hindi makakaibig na makapasok roon? Kabanata 3389. Gayunpaman, bagaman ang mga taong dumating sa mga bituin at kalawakan ng sansinukob na ito ay pawang mga pinakamalakas na kabataan ng kontinente ng mga Diyos at demonyo, sa pagkakaroon ng isang hindi karaniwang tao tulad ni Yehan, malinaw na nahuhuli ng iba. Hindi pa umaabot ng isang hininga, lumitaw na ang figure ni Yehan sa harap ng isang sinaunang templo. Bagaman sarado ang pintuan ng sinaunang templo, tumilapon ang katawan ni Yehan parang kanyan patungo sa pintuan ng sinaunang templo. Gayunpaman, nang ang nakakatakot na katawan ni Yehan ay muntik nang magbanggaan sa sinaunang templo, isang walang katapusang banal na lakas ang sumabog mula sa templong nasa harap niya. Ang banal na lakas na ito ay parang dumaan sa kawalan ng laman, inilibing ang mga taon, at direktang tumama sa katawan ni Yehan. Pash pash pash. Sa isang iglap parang kidlat ang tumama sa katawan ni Yehan, mas mabilis siya sa paglapit, ngunit mas mabilis pa siya sa pag-atres, at halos siyang tumama sa unang emperador sa kanyang likuran. Ang tanawing iyon ay nagdulot ng biglaang pagkabigla sa mga may-ari ng mga matang puno ng kasakiman sa mga bituin at kalawakan ng sansinukob. Parang biglang napatigil ang mga ito tulad ng isang sasakyang biglang napatigil ng preno. Kahit na mas malakas pa si Yehan, tinaboy siya ng templo, at sa pagbabalik ng lakas ng templo, napakasugat niya sa isang iglap, at ang kanyang presensya ay labis na mahina. Ubos. Sa mga bituin at kalawakan ng sansinukob, hindi alam ni Yehan kung gaano karaming dugo ang kanyang ibinuga ng sunod-sunod. Hindi siya tumigil hanggang sa makarating siya sa mga bituin at kalawakan ng sansinukob na may layong 10,000 metro. Ang pagbaba ng sinaunang banal na lakas ay naging dahilan para maramdaman ni Yehan na mas mahina pa siya kaysa sa isang langgam. Sa tanawing iyon kanina, parang ang tunay na Diyos ay huminga lamang at ganap na dinurog siya. Anong nangyayari? Napakasama ng mukha ni Yehan. Ang puwersa ng paglaban ng mga sinaunang Diyos ay labis na napagsi siya, at kahit na gamitin niya ang batas ng buhay, hindi niya maibabalik ang kanyang mga sugat sa maikling panahon. Hindi ako naniniwala. Mukhang demonyo si Yehan. Narating na niya ang huling hakbang, ang templo ng tadhana ay malapit na sa kanyang harapan. Kahit gaano pa kalakas ang pagtutol, papasok siya roon. Agad na tumilapon si Yehan patungo sa ikalawang sinaunang templo. Nakita ito, nagulat ang mga tao sa mga bituin at kalawakan ng sansinukob. Tinaboy lang siya ng templo kanina, ngunit ngayon ay tumutok na siya sa ikalawang templo. Kung hindi pa siya makapasok, maaaring maunahan na siya ng iba. Gayunpaman, nang si unang emperador at ang iba ay nagsisimula pa lamang gumalaw, lumitaw na si Yehan sa harap ng ikalawang sinaunang templo. Gayunpaman, ang naghihintay pa rin sa kanya ay ang pagtalsik mula sa isang nakakatakot na sinaunang banal na lakas. Sa sandaling iyon, muntik nang masira ang mga buto ni Yehan ng mga sinaunang Diyos, dagdag pa ang kanyang mga sugat, at natira na lamang ang wala pang 30% ng kanyang lakas sa katawan. Nagulat ang mga puso ng mga tao, at muli silang nagulat. Inaalisan ng pagkakataon ng dalawang templong ito si Yehan, paano naman sila? Masisira rin ba sila ng ganitong kapalaran? Ang templo ng tadhana, pinagtagumpayan ko ang lahat ng kahirapan at hadlang para makita ka lang. Ito ba ang sagot mo sa akin, Yehan?
Sa sandaling ito, lalong pumangit ang mukha ni Yehan, parang isang demonyong Diyos na naiiba sa dati. Sa susunod na sandali, muli namang tumilapon si Yehan patungo sa ikatlong sinaunang templo. Hindi na ako makakapaghintay pa, gawin na natin. Tinawag ng unang emperador ang unang general ng Diyos at tumilapon siya sa mga bituin at kalawakan ng sansinukob na ito. Sa isang iglap, muli namang gumalaw ang iba. Kung hindi kayang gawin ni Yehan, maaaring kailanganin nilang subukan mismo para malaman ang sagot. Ubos. Muli namang tinaboy si Yehan ng lakas ng mga sinaunang Diyos na nagmula sa ikatlong sinaunang templo. Sa pagkakataong ito, muntik na siyang hindi makatayo sa mga bituin at kalawakan ng sansinukob. 3 beses siyang labis na napakasugat kahit gaano pa siya kakaiba at malakas, hindi na niya kayang tiisin pa. Gayunpaman, sa sandaling ito, may kakaibang nangyari. Sa harap ng isang sinaunang templo, si unang emperador ay binabalot ng walang katapusang banal na liwanag, at ang walang katapusang banal na liwanag ay namumukadkad mula sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, parang isang sinaunang tunay na Diyos na muling nabuhay si unang emperador. Kahit na si Yehan ay hindi mapigilan na sumuko sa kanyang paanan kahit na likuran lamang ang nakikita niya. Pagkatapos, ang saradong pintuan ng sinaunang templo sa harap ng unang emperador ay dahan-daang binuksan para sa kanya, at si unang emperador, na binabalot ng banal na liwanag, ay tahimik na pumasok roon. Ang parehong tanawin ay nangyari rin kay Wang Chui, ang higanteng demonyo ng ikalawang templo, walang sinuman sa kanila ang naranasan ang kapalaran na katulad ni Yehan. Nakita ang tanawing iyon, muntik nang lumabas ang mga madilim na mata ni Yehan. Bakit hindi siya makakapasok? Baka lahat ng 3 templong na unang tinangka niya ay hindi siya tinatanggap. Hindi ako pumapayag. Mukhang halimaw si Yehan. Mas masipag siya kaysa sa sinumang iba, bakit hindi siya makakapasok? Sa susunod na sandali, tinanggihan niya ang kanyang mga sugat at ganoon na lamang tumakbo patungo sa huling sinaunang templo. Sa sandaling ito, si Prinsipe Baxia ay sinusundan ni Yu Honghuang, at ang kanilang layunin ay ang huling sinaunang templo. Ngunit nanguna na si Yehan, parang liwanag at kidlat, hinampas niya ang unang general ng Diyos na patungo rin sa templong ito, umalis ka. Parang isang langgam na hinampas ang unang general ng Diyos, at pagkatapos ay dumating si Yehan sa harap ng huling sinaunang templo. Agad na ulit nangyari ang parehong pangyayari, tinanggihan siya ng sinaunang templo, at ang kanyang katawan ay parang saranggola na naputol ang tali na pabalik na tumilapon patungo sa mga bituin at kalawakan ng sansinukob sa kanyang likuran. Nakita ito, kumunat ang noo ni Yu Honghuang. Hindi makapasok si Yehan sa 4 na templo, bakit naman? Kabanata 3370. Ha. Ang sinaunang templo ay akin. Sa oras na ito, nang mapabigat ang isip ni Yu Honghuang, nakalaya na si Prinsipe Baxia sa kanya at dumating na sa huling sinaunang templo. Agad na bumaba ang banal na liwanag at binalot si Prinsipe Baxia roon. Ang sinaunang pintuan ay binuksan din para sa kanya. Hindi ako pumapayag. Ang 4 na sinaunang templo ay sunod-sunod na binuksan, ngunit si Yehan lamang ang hindi pinapayagang pumasok. Ang malakas na boses ay kumalat sa buong nakapalibot na mga bituin at kalawakan ng sansinukob sa sandaling iyon, at ang boses ay puno ng walang katapusang kawalan ng kaginhawahan. Hindi ako pumapayag. Sa mga bituin at kalawakan ng sansinukob, ang malakas na sigaw na ito ay tumunog ng mahabang panahon, at ang may-ari ng sigaw na iyon ay pilit na tumatayo mula sa mga bituin at kalawakan ng sansinukob sa sandaling ito. Sa sandaling iyon, ang kanyang makisig na mukha ay mukhang halimaw, parang handang lunukan ang lahat. Tumingin siya sa 4 na sinaunang templo na muling sarado, at may labis na marahas na lakas sa kanyang puso na mahirap ibuhos. Bakit? Bakit tinanggihan siya ng 4 na sinaunang templo, si Yehan? Ngunit ang ibang 4 na hindi pangkaraniwang figure ay ligtas na nakapasok. Para sa templo ng tadhana, nagtagumpay si Yehan ng maraming kahirapan, at siya pa mismo ang nagbukas nito, ngunit tinanggihan siya ng 4 na templo, parang sinumang tao sa mundo ay makakapapasok maliban sa kanya. Siyempre, hindi nasisiyahan si Yehan sa ganitong wakas. Bakit hindi siya makakapasok habang ang iba ay maaari? Nakita ito, si Yu Honghuang na nakatingin sa templo ay hindi na makagawa kundi ang malungkot na bumantong hininga. Tinanggihan si Yehan ng templo ng tadhana, wala siyang kapalaran dito. Ngayon, ang 4 na sinaunang templo ay nasa pag-aari ni na unang emperador, Wang Chui, Kang Tianzan, at Prinsipe Baxia. Ang templo ng tadhana, mga sinaunang Diyos, ito ba ang sagot mo sa akin, Yehan? Dahan-daang tumayo si Yehan at sumigaw patungo sa mga bituin at kalawakan ng sansinukob. Ang kanyang kaakit-akit at makisig na mukha ay nagpakita ng walang katapusang kawalan ng kaginhawahan. Ang huling templo ng tadhana na ito ay ang huling pagkakataon ni Yehan.
Kung may pagkakataon siyang baguhin ang kanyang tadhana, maaaring ligtas niyang malampasan ang paparating na sakuna kapag siya ay lumabas sa lungsod ng tadhana. Gayunpaman, ang huling pag-asa ni Yehan ay malupit na durugan ng apat na sinaunang templo. Hindi pinipili ng mga Diyos, pero ano naman kung tutulan natin sila? Sa huling panahon, nagawang maging tunay na Diyos ang ilan. Sa panahong ito, bakit hindi natin maipaglalaban ang tadhana para maging Diyos? Dahan daw ang lumapit si Yuhonghuang kay Yehan. Naiintindihan niya kung gaano kabigat at hindi makapaniwala ang nararamdaman ni Yehan ngayon. Ang lahat ng pagsisikap ay para lamang mapadali ang tagumpay ng iba, hindi ito madaling tanggapin ng sinuman. Tutulan ng mga Diyos, magandang sinabi. Tumangala si Yehan sa mga bituin at kalawakan ng sansinukob at malakas na tumawa, mapangahas, walang pigil, at medyo baliw, ang mga Diyos ay tumalikod sa akin ngayon, si Yehan. Sa hinaharap, determinado akong makamit ang walang hanggang buhay, lampasan ang lahat ng Diyos sa mundo, at kontrolin ang kanilang tadhana gamit ang aking mga daliri. Ang malakas na tawa ay parang kulog. Tumingin si Yuhonghuang sa binatang malakas na tumatawa ngunit nakabawi na ng kumpiyansa, at naramdaman niya ang isang damdaming makipaglaban na hindi papatalo sa mga sinaunang Diyos na namumukadkad mula sa katawan ni Yehan at kumakalat sa ilalim ng mga bituin ng sansinukob. Tutulan ng mga Diyos, isang kawawang nilalang na tinakasan ng mga Diyos. Muli namang dumating ang unang general ng Diyos sa mga bituin at kalawakan ng sansinukob na ito, at nakangisi siyang tumingin sa posisyon ni Yehan. Labis ang puot sa kanyang mga mata, kung hindi siya hinampes ni Yehan kanina, ang sinaunang templong pumasukan ni Prinsipe Baxia ay dapat nasa kanya. Gayunpaman, ang sinaunang templong dapat na sa pinakamahalagang general ay nasira ng isang palad ni Yehan. Dahan-dahan, natapos ang malakas na tawa, at malamig na tumingin si Yehan sa apat na sinaunang templo sa kanyang harap. Lahat ng pagsisikap noon ay naging bula na lamang, at siya ay naghanda ng daan para sa ibang apat na hindi pangkaraniwang figure. Nasisiyahan ba si Yehan? Siyempre namang hindi, ngunit ano naman kung tumalikod sa kanya ang mga Diyos? Kailan pa niya pinaniwalaan ang tunay na Diyos sa kanyang buhay? Bukod pa rito, kahit na mamatay ang mga sinaunang tunay na Diyos, paano naman makakatugon ang ambisyosong kinabukasan ni Yehan sa larangan ng tunay na Diyos? Hindi mo kailangang maging sobrang negatibo, bata. Baka naman hindi dahil tumalikod sa iyo ang mga Diyos. Dahan daw ang tumunog ang boses ni Suzuko sa isip ni Yehan. Kanina pa niya nakikita ang lahat ng tinanggihan si Yehan ng apat na sinaunang templo. May dahilan kung bakit lamang siya ang tinanggihan ng apat na templo, ngunit si Yehan na galit ay hindi na nag-isip patungkol dito. Kahit na hindi ako tinakasan ng mga Diyos, ang templo ng tadhana na hinahangad ng mundo, ang lugar na ito na makakapagbagay ng tadhana, ay hindi na ako mag-iisip patungkol dito habang buhay. Walang emosyon na sabi ni Yehan. Ang apat na sinaunang templo na dating nagdulot sa kanya ng labis na kasakiman ay mga sinaunang gusali na lamang sa kanyang mga mata. Kahit na mabuhay muli ang mga tunay na Diyos na natutulog sa apat na sinaunang templong ito, walang magbabago sa kanyang puso, lalo na't pagsisilbihan pa niya ang makapangyarihang tunay na Diyos na binanggit ng mga tao sa mundo. Marahil, may kinalaman ito sa selyong nakuha mo. Hindi pinapansin ni Yehan ang dahilan kung bakit siya tinanggihan ng apat na sinaunang templo, ngunit patuloy na nagsasalita si Suzuko. Ang selyong nakuha mo ay ipinadala ng Diyos ng tadhana, at may apat na iba pang sinaunang tunay na Diyos na natutulog sa apat na sinaunang templong ito. Bilang isang tunay na Diyos, marahil sa mga mata ng mga Diyos na ito ay ikaw ang tagapagmana ng Diyos ng tadhana, kaya natural na hindi kanila papayagang pumasok muli sa kanilang mga templo. Kung hindi, sa tingin mo ba talagang mahina ang lakas ng tunay na Diyos? Baka naman, huminga lamang sila at wala ka na ngayon. Naririnig ito, bagaman medyo kumalma na ang ekspresyon ni Yehan, wala na itong halaga para sa kanya. May punto naman ang sinabi ni Suzuko, ngunit wala na siyang interes sa apat na sinaunang templo. Para sa kanyang kinabukasan at tadhana, bakit naman umaasa si Yehan sa mga sinaunang tunay na Diyos na natutulog na sa loob ng 10,000 taon? Ang tunay na tadhana ay nasa sariling kamay. Ang pag-asa sa iba, kahit pa sa Diyos, ay pagsunod sa tadhana na inayos ng iba. Sa isang iglap, habang dumadaan ang iba't ibang iniisip sa isip ni Yehan, lubos na umunlad ang kanyang pag-iisip. Matapos maranasan ang sakit, kawalan ng kaginhawahan, sama ng loob, galit, at iba pang emosyon, parang isang demonyong ibinaba ang sandata, hindi na mahalaga ang lahat ng nasa kanyang harap. Sa sandaling iyon, sa pag-unlad ng kanyang pag-iisip, biglang naramdaman ni Yehan na ang kanyang dakilang intensyon ng espada ay malapit ng lampasan ang mga hadlang at papasok na sa susunod na antas. Marahil, ito na ang isang dakilang pagkaunawa sa gitna ng kahirapan.
Payapa ang isip ni Yehan habang dahan-daang isinara ang kanyang mga mata, hayaan ang kanyang nakataas na damdamin na dumaloy sa paligid ng kanyang katawan. Dahan-dahan, parang may hindi mapigil ang tigas na sumasabog mula sa kanyang katawan, matalas, parang isang hindi pangkaraniwang sandata na inilabas na mula sa kanyang kaluban.